Ika-12 kabanata. Napahikbi ako. Hindi ko kinaya yung sinabi niya sakin, nasaktan ako dahil feeling ko pumapatol ako sa kahit sinong lalaki. Kung ganyan yung gawain niya pues wag niya akong idamay. Tinanggap ko lang naman yun dahil mapilit siya. Umalis siya agad kaya wala akong magawa, hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong magalit ka. Tsaka hindi ko naman akalain na hindi pala ikaw yung naglagay ng bulaklak sa table ko. Karalgal kong sabi na halos hindi ako makahinga. Pinag-isipan mo agad ako ng masama. Masama na agad ako sa paningin mo. Humihikbi kong sabi sobrang sumama. Yung loob ko dahil sa mga sinabi niya sakin. Wag mo naman akong pag-isipan ng masama dahil hindi ko magawang manglalaki Terence. Hindi ko yun magagawa. Ang sama mo. Hindi mo man lang hiningi yung paliwanag ko. Umiiyak ko paring sabi. Samantalang siya nga itong maraming nagawang kasalanan sakin. Mula pa noon, wala nga siyang ibang gawin kundi saktan ako. Napuno ng katahimikan ang buong silid nang kumalma na yung pakiramdam ko ay agad akong tumayo. Wala akong planong magbabad na kasama siya. Naglakad ako papunta ng banyo ngunit hindi ko pa nabuksan ang pinto ay agad niya akong niyakap. Bitawan mo ako, wag mo akong hawakan. Saad ko sa kanya. Shut up. Inis niya ring saad sakin tinulak ko siya ng napasandal na ako sa wall. Maya-maya ay inilapit niya yung mukha niya sakin. Pumangga na yung tungki ng ilong niya sa pisngi ko. Ano ba? Inis kong tulak sa kanya pero hindi ko nagawa dahil sa lakas niya. I'm sorry, yun lang ang narinig ko mula sa kanya, gusto ko tuloy maiyak na naman. Pero naiinis na ako dahil isipan niya agad ako ng masama. Alam kong may kasalanan din ako. Dahil nagsinungaling ako sa kanya, pero, talaga bang aabot kami sa ganito? Na, magwawala siya na tila naghanap na ako ng iba. Kasalanan ko ba kung nagustuhan ko yung lasa ng chocolate na yun? Tsaka, malay ko ba kung kanino ba talaga galing yung bulaklak na yun? Wife, I'm sorry. Kinain lang ako ng selos. Naiinis kasi ako dahil dinidiskartehan ka ng gagong yun gayong alam niyang committed ka na sakin, sorry na. Inis ko siyang tiningnan, siya naman ay nakatitig lamang sa mga mata ko, na tila isang asong nabahag yung buntot, nagmamakaawa yung mukha niya sakin. Alam kong may kasalanan ako Terence dahil nagsinungaling ako sa'yo pero hindi ko naman sinasadya dahil ayoko lang na mag-away pa tayo dahil doon. Yes, I know. Sige na wife, wag ka nang magalit, sorry na sobrang nenas lang ako kinain mo yun gayong hindi mo man lang nakita yung inilagay kong kisses sa bag mo. I always saw you eating that chocolate. That's why nilagyan kita sa bag mo. Napatitig ako sa kanya nang sabihin niya yun. Saan mo inilagay? In your bag? In second room of your bag? Mabilis akong naglakad, kinuha yung bag ko. Napalunok ako nang makita ko ang 3 kisses na nasa looban ng bag ko, hindi ko man lang naisip yun kanina. May napansin akong ingay sa bag ko nang may kinuha ako pero akala ko kasi kung balat lang ng kinain ko na hindi ko natapon. Every kisses ay may nakakabit na note. Mag-iingat ka aking magandang asawa. Yan yung nakasulat sa unang note, you're always in my heart, sa pangalawang note. I love you so much, yan naman ang panghuli. Napalingon ako sa kanya agad na lumapit, niyakap ko siya, gusto ko na naman maiyak. Hubby naman sorry. It's okay, I understand. Sorry din sa mga nasabi ko wife, I love you wife. I love you too. Inayos niya yung buhok ko, agad niyang tinawid yung espasyo sa pagitan namin. He kissed me passionately and I can feel his right hand that caressing my back. Wag ka nang tumanggap ng kahit ano. Galing sa gagong ha. Kahit sa kanino pa, do you understand? Opo, sabay tango ko. Napangiti siya. Sakin, pinanggigilan yung pisngi ko. And dapat ako lang ang magbibigay sa'yo ng flowers wife, understand? Opo, narinig ko na ang mahinang pagtawa niya na sexing-sexy sa pandinig ko. Nagkayakapan kaming dalawa na tila walang gustong kumawala isa man samin. After kaming makapag-ayos ay sabay kaming lumabas ng room, nakaakbay siya sakin, nakahapit naman ako sa baywang niya dahil mas malaki yung tangkad niya sakin. Pero ganun na lang ang pagtaka ko nang makita ko so shine sa sala, nakatitig siya sa amin na tila gusto niya kaming tunawin or let me say gusto niya kaming paghiwalayin. Anak ni yaya ko si Shine na mag-dinner sa atin. I don't care. Walang modo niyang sagot, basta na lang ako tinangay papuntang table. What a rude. Sabi ko sa kanya na tiningala ko siya.
Totoo naman. Ano naman kung nandito siya? Wala ba silang pagkain sa kanila? Napatawa ako nang naghila siya ng upuan tsaka pinaupo ako pero nakakaramdam na ako ng kakaibang inis, hindi ko rin maiwasang magselos, inaamin ko yon. Napuno ng katahimikan nang magsimula na kaming kumain, ilang beses ko ding nakita si Shine na nakatingin sa amin, hindi ko maipaliwanag yung laman ng mga mata niya, parang may nakikita akong galit sa kainggit. Panay lagay kasi ni Terence kung anong pagkain sa plato ko. May pagkakataon pang sinusubuan niya ako, nahihiya man pero ayoko siyang ma-offend, maya-maya naman ay si Renz naman yung susubuan niya. Mas lalo tuloy akong nai-inlove sa ginagawa niya. How sweet! What a big family, komento ni Shine nang umiti siya ng peki na alam ko yon. Do you have problem with that? Mag-asawa ka na rin para hindi yung nandito ka na lang lagi. Makikipag-dinner parang kinakapos na kayo sa pagkain, pang. I-insulto niya rito na siyang ikinatigil ni Shine pati ng ina niya. Ngunit narinig ko ang pagtawa niya sa kabilang upuan. Nako ang sanggit mo Terence, pero alam mo what kung. Hindi ka lang sana inagaw sakin, maybe may anak na rin tayo, right tita? Bigla na lang nag-init yung pisngi ko, kumulo yung dugo ko dahil sa sinabi niya. Napatingin ako sa pagkain sa plato ko, ang sarap ihagis sa pagmumukha. Niya yung plato mismo, wala akong imak na narinig mula kay Madam Teresa nang tanungin niya ito. Oo nga Shine, kaso nga lang hindi ikaw. Wala kayong anak and besides hindi naman talaga siya inagaw sayo, siya mismo yung nagsawa, pasimple kong sagot. Nagkatitigan kaming dalawa. Namula siya sa sinabi ko na tila gusto nang sumabog ng mukha niya. Hindi ko na hinintay pang makasagot pa siya, agad na ako nag-excuse. Nawalan ako ng ganang kumain. Naiinis ako ng sobra kapag nandito siya. Nag-ayos ako ng sarili pati si Renz ay sinama ko after niyang kumain. Nilinisan ko yung ngipin niya pagkatapos ay ako naman, although kahit may yaya siya I still have to do my obligation as mother of him. Hinintay ko si Terence pero hindi pa siya nakapasok, kanina pa yun ano naman ang ginagawa niya dun sa labas. Nag-init naman agad yung ulo ko nang makaisip ng kung ano-ano. Nandun ang linte sa labas kaya ba hindi pa siya agad nakapasok ng room namin. Lumabas ako agad pagkatapos kong ihatid si Ren sa room niya, kasama niya na dun ang yaya niya. Manang si Terence, ho, nakita nyo. Magkasama sila ni Madam kanina, Ma'am Shine. Ma'am, hindi ko alam kung nasaan sila. Baka nasa itaas po, napatango ako sa kanya saka nagpasalamat. Akmang aakyat na ako sa taas nang mapatingin ako sa taong pumasok. It was Tres na gabi siya nakauwi. Hi Nicole, good evening. Good evening din Tres, late ka yata. Pasalampak siyang umupo sa sofa nang umiti sakin. Nakipag-usap pa kasi ako sa kaibigan mong tomboy/my wife, sabay tawa niya ng mahina. Nagkaayos na kayo? Natutuwa akong tanong sa kanya. Hindi, gusto niya ng annulment, seryoso niyang sabi kaya natigilan ako. Bakit naman? Ligawan mo kaya? Papayag ka naman. Pero hagalpak. Siyang napatawa sa sinabi ko. Hindi madadalas sa ligaw yun, she really wanted to be a lesbian. And besides we have no feelings towards each other, bakit ko siya pipigilan? Napabuntong hininga ako dahil hindi ko rin magawang basahin yung kilos nilang dalawa. Baka nga wala silang nararamdaman para sa isa't isa, maya-maya after naming mag-usap ay nagpaalam na siyang umakyat. Hanggang sa naalala ko na hinahanap ko si Terence. Muling nag-init yung ulo ko, saan ba kasi siya pumunta? Akmang aakyat na rin ako nang makita ko silang pababa na rin ng hagdan. Kita ko pa ang ngisi sa mga labi ni Shine sakin na tila nanalo siya sa isang laban, napatingin ako kay Terence na mabilis na lumapit sakin. Wife, let's go. Tiningnan ko lang siya, hindi umimik. I'm going tita. Terence, bye. Same to you. Napairap ako sa kawalan, mabilis na naglakad papunta ng room namin. Saan kayo nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. I'm sorry. Nasa room ka nang umakyat kami sa office ni mom, wife, relax, okay. Tiningnan ko siya ng masama. Sa office? O baka kayo lang ni Shine sa iisang room nag-usap kayo? So ano na? Inis kong sabi sa kanya pero narinig ko lang ang pagtawa niya. Nagseselos ba ang baby one ko? Wag kang tumabi sakin. Eto naman listen, we already have a solution for the company so that wala na tayong dapat isipin, hindi na siya babalik dito, don't mind her cause I don't care about her.
Hindi na itutuloy yung agreement. Yes, nag-usap kami tungkol doon, hinintay lang namin saglit si Trez. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo, akala ko kasi saglit lang wife, galit ka ba sakin? Napabuntong hininga ako para bang nabunutan ako ng tinik. Ang kinakatakutan ko lang naman ay yung baka pumayag siya sa agreement. Hindi, okay lang, naiintindihan ko. Ngumiti siya sakin tsaka niyakap ako. Kinabukasan ay hinatid niya kami ni Ren sa school pero nalungkot ako ng halos. Hindi siya nakapagpaalam ng maayos dahil nagmamadali siya ng husto. Hindi niya ako niyakap or hinalikan kaya nainis ako sa kanya, parang ang sarap niyang sampilan nang makaalis na siya. May urgent meeting daw kasi siya, pero kailangan ko na lang intindihin, kahit nalungkot ako ay kailangan ko ding labanan. Dumiretso ako sa room, nagulat ako dahil bawat bata na nadaanan ko ay may bitbit na tulips flower, nagulat ako nang isa-isa nilang binigay yun sakin. Kanino galing ito? Tanong ko ngunit nakangiti lang sila kapag nagtatanong ako, ayoko sanang tanggapin dahil baka magagalit na naman si Terence, pero hindi ko sila mapipigilan, sunod-sunod na silang nagbibigay sakin. Maya-maya ay dinsla na nila ako papuntang school-covered court kung saan ginagawa yung flag ceremony. Ano bang ginagawa nyo? Miss Canlas, congrats sa inyo, sabi ng isang kako-teacher ko. May inabot siyang bulaklak. Naguluhan ako, tatanungin kung sana siya, kung kanino galing, pero agad din siyang umalis. Paglingon ko ay napanganga ako nang makita ang mga students. Mapa teacher man na may bitbit na tulips flower. Ang ilan ay may bitbit na balloons. Pero natuon ang paningin ko sa tao na nakatayo sa gitna ng court na napapalibutan ng mga petals ng rose sa paligid niya. Natuod ako. Halos hindi makagalaw, naglakad siya papunta sakin, inabot niya sakin ang napakagandang bouquet ng bulaklak. Lutang ko itong tinanggap, na iiyak na ako lalo na nang bigla-bigla na lang siyang lumuhad sa harap ko. May bitbit siyang maliit na kahon, lumantad sakin, ang kumikinang na singsing nang binuksan niya ito. Nakatingala siya sakin, nakatitig lamang ako sa kanya. Nangangatog yung mga tuhod ko. Nakarinig ako ng mga sigawan sa kahiyawan ngunit halos hindi ko na maintindihan. Wife, I'm really deeply in love with you to the point na gusto kong ipanggalan sa'yo ang apelyido ko, no more words baby one, Mary Mikhaili Nicole Canlas. Nag-blurred yung paningin ko, napatango ako sa kanya dahil sa sobrang tuwa na naramdaman ko, halos gusto ko nang sumabog sa kaba pati saya. Hindi ko kasi akalain lahat ng ito, sa naaalala ko sumama yung loob ko, dahil hindi niya ako masyadong pinapansin sa kotse, agad siyang umalis paghatid niya sa amin kanina. Tapos ito pala ang gagawin niya, he made me the most happiest woman in the world because of this kind of surprise. Yes hubby, I will marry you Terence. Agad siyang napatayo, agad na niyakap ako. God, I love you, thank you wife. Hindi na ako nakapagsalita. Parang nag-jelly yung mga tuhod ko. Kumalas siya sakin, agad isinuot sa daliri ko ang singsing. Hinawakan niya ako sa kamay saka hinalikan niya ito. Mahal na mahal kita wife, no matter what happens. Sa'yo pa rin ako uuwi, he said, make my heart smooth. My days was filled of joy. Yun ay dahil sa walang sawang pagpapasaya ni Terence sa akin. We were now planning for our upcoming wedding. Ayaw niya nang sayangin pa ang oras, gusto niyang madaliin ang kasal namin. 8 weeks pa lang naman ang tiyan ko kaya hindi pa halata, maaari pa akong magsuot ng wedding gown, sa totoo lang hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman kong tuwa saka excitement. Sabay din naming pinaplano ang lahat, mula sa organizer, motif, venue, and etc. Naging busy ang mga lumipas na linggo namin ngunit hindi pa rin siya nawawala ng oras para hanapin si Shane, para pagbayarin sa lahat ng nagawa niyang atraso sa amin. Ang ayoko lang sa lahat ay laging pumupunta ng office niya si Shane, ilang beses na kasing sinusumbong ng secretary niya sakin kapag nandoon siya. May pagkakataon na naabutan ko siya doon, ang sabi niya ay may meeting daw sila, dahil isa rin siya sa mga investor ng company, pero hindi ako kumbansido. Nainis na lang ako bigla at hindi pinansin si Terence. Nagpaliwanag siya sakin ngunit naiinis. Pero ako, inaamin ko sumama ng sobra yung loob ko, nasasaktan ako. Ngunit pilit niyang ipinapaintindi sakin na wala siyang ginagawang mali. Yun nga, inilabas ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya, napaiyak ako, inaamin na nagseselos ako sa bruhang Shine na yun. I hate the way she's talking to Terence, dahil alam ko yung mga galaw niya,
Kaya nga muntik nang hindi nakarating si Terence sa venue na pinagpipilian namin dahil sa bruhang yun. Alam kong sinasadya niya ang lahat. Yung secretary niya yung tagamasid ko doon sa office, ang dami niya pang diskusyon na ginagawa para lang hamaba yung usapan sa meeting. Umiinit talaga ang dugo ko sa babaeng yun. Napabuntong hininga ako. Bumaba ng school service dahil meron kaming seminar na gaganapin sa head department ng school. Iniwan ko si Ren sa yaya niya, dadaanan ko na lang mamaya pagkatapos ng seminar, dahil si Sunduan naman kami ng daddy niya. Umabot pa ng 2 araw yung tampo ko sa ama niya. Kung hindi niya pa akong sinurprise kagabi ay hindi ko pa sana siya kakausapin. He made a dinner for us. Doon kami kumain sa garden dahil sa ginawa niyang decoration, aaminin ko natuwa ako sa ganda ng ginawa niya. Patay lahat ng ilaw ang table lang na napapalibutan ng mga lights ang nakabukas. Nakakainis kasi konting landi niya lang napapaamo niya agad ako, pero napapangiti na lang ako kapag naaalala yung mga kakornihan niya. Nang magkaroon kami ng break ay lumabas na muna kami, nagkayayaang kumain na muna sa kabilang kanto. Mayroong mga maliliit na fast food and cafe. After ng seminar ay sumabay na din ulit ako sa school service pabalik ng school, para sabay kaming pumunta ni Ren sa office ng daddy niya, half day lang din kasi ang class ngayong araw. Pero pagbaba ko sa sasakyan ay may tumawag na lang bigla sa pangalan ko, paglingon ko ay nakita ko si Shine, anong ginagawa niya rito? Naglakad siya papalapit sakin sa ngumiti pa siya. Ang kapal lang ng mukha niya. I'm glad to see you Nicole, can we talk for a while? Napatitig lamang ako sa kanya para saan naman yung pag-uusapan namin. Bakit naman ako makikipag-usap sa kanya Aber? Para saan? I'm sorry but I have to go pupuntahan ko pa ang anak ko sa loob. Don't worry saglit lang ito, hindi pa naman siguro dismiss kaya pwede ba muna tayong mag-usap? This is really important. Para saan ba? Sabihin mo na ngayon din, walang gana kong sagot ngunit ngumiti lang siya ng pilit sakin. Napabuntong hininga siya inaya akong doon kami mag-usap sa cafe, sa tabi lang ng school. Ang dami niyang arte. Sinundan ko siya ng tingin nang magsimula siyang maglakad papunta doon sa cafe, inis akong sumunod sa kanya. Pumasok din ako sa loob, para saan ba kasi yung pag-uusapan namin? May kikiusap ba siyang makipaghiwalay na lang ako kay Terence? Desperada na ba talaga siya? Umupo siya sa pinakadulong table, lumapit naman ako sa pwesto niya. Ano naman this time Shine? I just want to apologize about the agreement Nicole. Gusto kong humingi ng sorry in person dahil alam kong ikakasal na kayo ni Roz next month, kung ano man ang napagkasunduan namin promise hindi mapipinsala yung kasal nyo. Napakunot noo ako, anong ibig niyang sabihin? Ano ang sinasabi niyang agreement? Ang alam ko tapos na ang usapang yun, nakahanap na sila ng solusyon yun ay ang ibenta. Ang iilang properties upang palitan ng bago saka kunan ng bagong franchise. Ano na naman ito ngayon? Anong sinasabi mong agreement Shine? Napakunot noo din siya nang itanong ko iyon sa kanya. What? Don't tell me hindi sinabi ni Terence sa'yo. Nag-init bigla ang pisngi ko nang sinabi niya yun, hindi niya pa nasasabi ang gusto kong malaman ngunit parang sesabog na ako. Straight it to the point what is it? Anong hindi ko nalalaman ha? Nagtitimpi ako pero ang totoo gusto ko na siyang singhalan. Oh God. I'm sorry but, Terence signed the agreement 2 weeks ago noong huli akong pumunta ng mansion, akala ko kasi nasabi niya na sa'yo, but don't worry Nicole this would be a fake marriage. Fake? Really? Hindi ko na maitago ang hinanakit sa dibdib ko nang sabihin niya yon. Para akong sinasaksak. How dare him? Bakit hindi man lang niya magawang ipagtapat sakin ang lahat? Pinagluloko niya lang ba ako? Hindi niya alam kung gaano nakapagbibigay ng sama ng loob, lahat ng kasinungalingan na ginawa niya ngayon sakin. I'm really sorry Nicole, but I'm pretty sure, sasabihin din ni Terence but. Talaga, masaya ka na ba Shine? Masarap ba sa pakiramdam na pakakasalan ka? Nya, naiinis kong tanong na pilit kong pinipigilan ang mga luha ko. Look, ayokong pumagitna sa kasal ninyo okay? And I'm sorry dahil gusto ko lang naman sanang humingi ng tawad kung bakit kailangan naming gawin yun. I thought you already know about it that's why naglakas loob akong kausapin ka. Kinalma ko yung sarili ko dahil parang sabog na ako sa tindi ng inis sa kagalit na nararamdaman ko ngayon. How dare him?
para itago niya sa akin ang lahat ng ito. Kailan naman niya balak sabihin sa akin ang lahat? Kapag tapos na ang sinasabi nilang fake marriage, magsama sila. Believe me Nicole, hindi ako nandito para sirain kayo. Akala ko talaga na sabi niya na sayo but this is only a fake. Literal na nanginig ang mga kamay ko nang makita ang papel na pinirmahan ni Terence, isa itong agreement na dapat ang kasal nila ay fake lamang. Pero kahit na, para sa kanilang tatlo lang ng ina niya ang usapang nakasulat sa papel. Paano kung tutusuhin siya ng shine na ito? Fake. Talaga. Kahit pa sabihing fake yun ang kasal parent yun sa mata at sa batas ng Diyos. Hindi na ako nakapagsalita pa agad akong tumayo sa kanaglakad palabas ng kafe. Tumakbo ako ngunit pakiramdam ko wala na akong lakas, para akong pinipigas sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Akala ko hindi niya na ako sasaktan pa pero heto na naman, sinugatan niya na naman ang puso ko. I hate him. He lied to me. He also cheated on me. Bakit? Hindi pa ba cheat yung ginagawa niyang pagsisinungaling sa akin? Pagtago ng mga bagay na dapat kong malaman. Napakasama niya.